Hi mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabang teleseryang Abot Kamay na Pangarap. Dahil sa pangyayari, binawian ng buhay itong si Moira dahil nahulog ito sa bangin at kahit tinulungan ito ng mga doktor para i-revive pero hindi pa rin ito nakaligtas. At hindi alam nila Annalyn kung paano nila sasabihin kay Zoe, pero itong si Doc Locke pumunta doon kay Zoe at sa pupumilit ni Zoe na malaman kung kamusta na yung kanyang mami at kung saan ito. Nasabi ito ni Doc Locke na patay na daw yung kanyang mami kung kaya't nag-hysterical itong si Zoe at iyak ng iyak ito. At hindi nila ito napigilan, pumunta ito sa morgue kung saan nakahimlay itong kanyang nanay. Samantala, bago yun, pumunta doon sila Dr. RJ, sina Giselle at Lynette para i-confirm na kung talagang patay si Moira. At ayun na nga, patay na nga yung si Moira. At syempre, nalungkot din si Annalyn para kay Zoe at pati na din si Lynette dahil syempre nawalan ito ng ina. Pero itong si Giselle talagang nagingit ito sa galit kay Moira at deserve niya daw yun, pero mas gusto niyang buhay ito para mapagdusahan daw niya ang kanyang kasalanan dahil dinamay pa daw pati yung kanyang anak na si Justin at yun ang hindi niya mapapatawad. Samantala, ito namang si Aling Susan at sila Juza, wabalak na pumunta doon sa burol ni Moira at sinabi naman ni Juza baka pagkain lang daw yung habol ni Aling Susan doon, pero gusto niya daw masigurado kung talagang patay na daw si Moira at para kampante na silang lahat. Samantala, ito naman si Dr. Lindo nagpapagaling at syempre tungtuwa ito na nagpapakita ng concern itong si Annalyn sa kanya kung kaya napapangiti ito. At ayun na nga guys, pumunta na sila sa burol ni Moira kasama si Lynette at Jusa, Annalyn at nanay niya nang gustong buksan ni Aling Susan o silipin kung talagang si Moira nga daw yung nasa kabaong para masigurado daw niya, nang biglang dumating itong si Zoe at tinatanong niya kung bakit nandun ang mga ito doon dahil hindi daw sila kailangan doon. Kung galit na galit itong si Zoe at nagsisigaw ito at si Annalyn na naman ang sinisisi nito kung bakit namatay ang kanyang nanay, siya daw ang dahilan sa kabila ng lahat ng kasama ng kanyang nanay. Siyempre natural bilang anak, kinakampihan pa rin ni Zoe ang kanyang nanay. At yun na biglang dumating itong si Dr. RJ, sinabi nito na talagang gusto lang makiramay ang kapatid nito, pero galit na galit ito kay Annalyn. At ayun na nga, bumalik na naman ang pagkapuruhilda ni Zoe dahil hindi niya matanggap na wala na yung kanyang nanay kasi yun na ang nag-iisang sandalan niya. At ayun na nga guys, kaya napabalang subaybayan ng mga susunod na kabanata. Wala namang mga bagong ganap. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much guys and bye! At ayun na nga po guys, dahil pinalayas ni Zoe sila Annalyn, din sila bumalik doon sa lamay dahil takot na din sila na baka magalit na naman itong si Zoe. Pero nung nandun sa lamay, nakita ni may isang babae na nagdala ng bulaklak doon at tinanong ni Zoe kung sino daw yung nabigyan ng bagong bulaklak at tinuro ito ng lalaking nandun. At nung nakita na ni Zoe, parang naglala niya yung babae, parang mami niya, kung kaya sigaw ito ng sigaw ng mami at tinundan niya ito dahil yung wig na suot ng babae ay parang kay Moira. At ayun na nga, habang inahabol ni Zoe yung babae at nasa lubong naman yan si Nerissa kung kaya pinigilan siya nito, pero hindi ito nagpaawat at sinundan pa rin ito. Pero sumunod si Nerissa sa kanya at sinabi ni Nerissa na wala naman daw silang nakikita. Namamalikmata lang ba si Zoe o talagang buhay si Moira dahil mayroong isang doktor na nagpakita doon na isa daw itong plastic surgeon. At duda lang din ako ba buhay si Moira at ibang katawan yung nandun sa kabaong. Ito namang sila Doc RJ at Annalyn nag-usap tungkol sa kapatid niya at sinabi ni Doc RJ na huwag na muna lumapit itong si Annalyn doon at pagpasensyahan na lang si Zoe. Ito namang si Lynette ayaw papuntahin si Annalyn doon sa living kasi gusto sana pumunta itong si Annalyn, pero wala magawa itong si Lynette dahil gusto talaga pupunta ang anak niya kung kaya't pinayagan niya ito. Ito namang si Dr. Carlos, sabang nakatayo itong si Zoe na malayo ang tingin, nandun sana si Dax lalapit sa kay Zoe, pero biglang sulpot din itong si Dr. Carlos kung kaya't lumapit ito sa anak niya.
At ayun, nag-usap silang dalawa ni Zoe. At nasabi ni Zoe na parang pagkakala niya buhay pa daw yung mami niya dahil parang nakikita niya ito. At ayun na nga, sinabi ni Dr. Carlos paano daw mangyari yun. Pero nung sinabi niya na deserve daw ni Moira yung mamatay, ayun, nasampal ni Zoe ang kanyang daddy Carlos. At ayun na nga, sa araw ng libing, iyak na iyak itong si Zoe dahil hindi niya matanggap na wala na yung kanyang mami. At biglang lumapit itong si Annalyn sa kanya at pinagtabuyan niya ito. Kasi magkasama si Annalyn at ang kanyang tatay RJ. At ayan, talagang hindi matanggap ni Zoe ang nangyari sa kanyang mami. At ayun na nga guys, abangan natin ang mga susunod na kabanata dahil ang paghihiganti ni Zoe at pakipagplastikan kina Doc RJ at Annalyn dahil talagang gusto niyang gumanti dahil sila daw yung dahilan kung bakit namatay itong mami Moira niya. Thank you so much for watching guys. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you and bye-bye.